na yung rally. No? Weekly na yung rally ng mga to pala. Indignation rally nila. Ang natatawa ko rito, nakuha pa talaga nila magpadasal-dasal ng ganyan. Nito ni Pokis. And then at the end of the day, di ba, wala naman nangyayari. Sila naman nandun, dumami ng konti dahil, di ba? Ay nako. Tapos, teka ha. Ito sabi ni Pokis, may mga nagsasabi na puro na lang rally. Kasi alam niyo, yung rally nila weekends na lang palagi. Negosyo na to para sa akin eh. Pero mo, di ba? Tapos yung mga taong dumadalo, umaasa na magtatagumpay na sila dahil sa mga sinasabi nila. Ngayon naman, ang sabi nga niya, tandaan daw, no? 3 taon daw na puro rally nung sa panahon ni Makoy. Bago daw nangyari yung EDSA, 86 People Power. So kung makikipagsakripisyo lang sana sakali ang maraming hanggang FB lang, baka sandali na lang ito. Naku po, baka malay ninyo yung sumusuporta sa inyo kunwari sa FB, totoong kunwari lang, di ba? And besides, kung itong hinihimo kasi nila na yung mga tao pumunta ng kalye, tapos ang tanong ito, sino kayo mga kabayan, sa palagay nyo, sino ang lulusob sa Malacanang? Sino ang talagang yayapos at iaalay ang kanyang mga balat doon sa mga malapalakol na mga barbed wires doon sa Mingjola, Ayala, di ba? Sino yung sasampa, yung sasalo ng bala pag binanatan sila ng mga otoridad, di ba? Yung mga leader na yan, naku po, hanggang bunganga na lang yan. Pag oras ng bakbakan, play safe na yan. Baka pag sumablay, may nag-a-abroad na, magulat ka nung araw na yon. Nasa bakbakan yung mga tao. Yung leader nagsalita madaling araw, gaya nung sa amin dati, nung nilusob namin si Gloria, yung EDSA People Power 3. Madaling araw yung mga leader nagsalita. Lang yan, nung lumulusob na kami, inabot na kami ng umaga, wala na leader. Kami na lang. Diba? Ngayon ako. Kaya ba natin aristuhin? Kaya ba natin aristuhin? Eto. Meron ho silang isang pagbabanta sa ating mga otoridad. Arestuhin daw nila. Arestuhin daw nila yung mga otoridad, no? Eto. Kaya ba natin aristuhin? Okay, ang unahin natin, ang aristuhin natin, citizen arrest. The powers emanates from the power from the government, from the civilian people. Aristuhin natin. Retired Colonel Metran yan. Alam niyo ang unang aristuhin? Alam niyo ba kung sino unang aristuhin natin? Yung mag-aaristo sa atin. Sino ba yung mag-aaristo sa atin? NBI! Aaristuhin natin ang NBI! Takot ng mga tao Hindi na nagre-react sa kanya yung mga nanonood Police, Panghuli ang armed forces. Kaya ba natin? Kaya! Pinagtatawanan na lang siya ng mga to di ba? Ano gago, sabi nila, ano gago? Yung NBI isi-citizens arrest namin, ang PNP, di ba? Isi-citizens arrest. Pero yung kasi citizens arrest Pero, ano yung huhulihin ninyo? Hindi papalag? Di ba? Malamang isang putok pa lang, takbuhan na yan. Tapos kayo pakaangkaang na magtatakbuhan. Tapos sasabihin nyo, freedom of expression? Papatayin nyo ang presidente pa, di ba? Yun ang sabi nilang mga kasama na pag nahuli na sa BBM, tatantarin nila. Walang aarestuhin yung mga kapulisan, yung NBI, ayos. Magtatagumpay talaga kayo sa inyong negosyo. No, hanggang magdating ng 2028, rally kayo ng rally. Paldo. Kawawa yung financier. Bayan ang masusunod sa ating bansa. Mga uto-uto po. Kaya kayo NBI, mag-isip-isip na kayo. Wow! Pilipinas Police, mag-isip na rin kayo. Wow, ha? At ang aking dating kasama, the Armed Forces of the Philippines, aarestuin namin kayo sa pamamagitan ng citizen arrest. Kaya natin! Kaya! Bakit yun nasa likod nagkukwentuhan? Nagkukwentuhan sila, sabi nila, si Raulo Batong Walang reaction, no? Diba? Kasi yung mga yan, yung makaramihan po sa mga yan, pumunta lang dyan dahil dinala. No? O inutusan na pumunta, may bayad, mga ganun. Diba wala ka pakialam? Oo. Yeah, tama kayo. Inciting to sedition yung sinasabi niya. Sa likod, kaya! Ulitin ko, nasa likod, kaya!
Ang bagal kasi ng korte ng DOJ natin, eh, 'di ba? Napakakupal mag-case build up, positive na positive yung pinagsasabi, 'di ba? Hindi pa trabahuin, dapat Malatrillanes sila na kada kalokohang sabihin o gawin, kaso. Kada kalokohan umulit, kaso. Dapat gano'n. Sampa ng sampa ng kaso. Yung nasa likod ba, kaya! Pero may narinig akong bulong. Pati yung taga Quiapo bumulong sa akin. Ha? Nakarating. Kayo mga nasa bahay, kung saan kami pupunta, lumabas ka na kayo ng bahay. Sumunod na kayo dito sa grupong ito. Pupunta yung iba dyan para lang sa reels. Diba? Kagaya yung nangyaring gulo nun sa Mindiola o sa Recto. Ang daming nakasampa sa ibabaw ng island. Puro mga naka-cellphone nagbibideo pang reels. O, pagkakakitaan lang kayo ng mga pupunta pero hindi makikiisa sa paglusob na gagawin nyo. Walang iya. Anong gagawin nyo sa NBI? Puntahan nyo yung opisina. O, makita nyo yung mga pulis. Sasabihan nyo yung pulis, peace, sabay, you are under arrest. Pupusasan ninyo, sus. Ano yan? Mga pusa lang? Tama hindi! Tama! Kailangan hintayin pa natin iba. Ang hirap talaga maging DDS, ano? Kailangan mo maging uto-uto. Hintayin natin. Handa na ba kayo? Handa na ba? Ang alam ko, sila ni Dado ang merong 48 million members ng membership ng FGF. 'Di ba? Ano nga yung FGF na pangalan ng acronym na yon? Meron silang ganung grupong pinagmamalaki noon, si Dado. Yun yung sinabi ni Dado na sabi nga ng mga commander sa amin, syoktehin natin yung mga yan. Screenshot na lang tayo ng screenshot. Bigay natin sa intel natin. Ganun. Sunugin natin. Damay natin pamilya. Yun yung pinagmamalaki ni Commander Dado Tago. Yung 48 million na membership ng kanilang kulto. Yun daw yung bababa noon sa Camp Crame. Yun sabi niya noon. Ilang linggo na hanggang ngayon. Walang nakakarating. Papasukin daw nila yung Krame. May tatanong lang daw sila. Kayo sa likod, handa na? Okay, hintayin pa natin iba. Kasi yung iba nasa bahay, nagbibihis pa. Ha? Nagbibihis pa sila. May naliligo pa eh. Kailangan Natawa rin siya sa kalokohan niya eh. Di raw sila pinakikinggan ni PBBM. Yung mga rally road nila, di raw pinapakinggan ni PBBM. Hindi pakinggan yung taong bayan. Well, nakakalungkot yun kasi ang mandato niya galing sa taong bayan. So kung hindi niya pakikinggan ang hinaing ng taong bayan, magkakaroon ng rallies at sa ating kasaysayan, nakita naman natin na nangyari, yung rally na every Friday or periodical, lumaki na lumaki. So Yung rally ng every Friday, yun yung ginawa ni na yung nangihingi ng pakulay, 'di ba, sa may Robinson's Galleria, 'di ba, sila Maui. Yun. Tsaka ewan ko kung nagba-vlog pa to, si Agent Morales. Yun. Tapos lumaki raw ng lumaki. May financier na eh. sana hindi niya hintayin na lumaki, sana i-address niya yung dapat nagawa niya ng solusyon. Kasi isang taon Alam mo ako, I totally agree with her na dapat huwag nang hintayin ni PBBM na lumaki pa ng lumaki, no? Sawatahin na ni PBBM etong mga animal na ito, 'di ba? Kasi kawawa yung mga pinupupunta nilang mga tao. Pinapanibala nila sa kasinungalingan, 'di ba? Piniperwisyo nila pagka nagkasakit, takbo sa ospital, hanap ng libreng gamot, 'di ba? Mag-a-avail ng PhilHealth na hindi naman nagko-contribute, katuwiran taxpayer, lintik na yan, oo. na yung mahiya naman kayo, pero wala tayong nakikitang nakukulong o na-identify ang mastermind. Saan ka naman nakakita ng Blue Ribbon Committee? Kasi unang-una, yung pangduruga sa budget na yan, sa flood control, ako, kinukundin ako talaga yan. Minumura ko yung mga hayop ng mga magnanakaw na yan. Pero, yung sabihin mo sa akin na merong mastermind, no, merong isang tao na nag-udyok doon
Wala hong iba kundi pwede na pala natin palang kulungin si dating ay hindi, nakakulong na pala si Tatay Digong eh. No? Kasi kung ang presidente ang may utos, nung panahon niya nagsimula yung katarantaduhan na yan eh. Hindi dapat pala si Duterte ang salarin. Di ba? At saka itong si Mark Villar. Pagka ganon, di ba? Bakit yun ayaw nila? Kasi alam nila na hindi ang presidente. Hindi rin naman ang DPWH secretary ang mastermind diyan. Yan ay budget yan. Doon yan titignan sa paano nila nagawa na ma-insert yung kanilang pondo na pagnanakawan. Ang Korte Suprema nalilinawan na nga diyan eh. No, yung pong mga gumago, yung mga salarin po mga kabayan, diyan po sa pagtanggal ng approved budget, no, approved project sa ilalim ng national budget ng susunod na taon, na nagtanggal doon, nilipat yon sa unprogrammed appropriations, at yung nabakanting espasyo pero naiwan yung pondo at nag-insert ng mga project na nanakawan nila, yun pong mga nag-insert na yon plus yung mga nag-implement ng taga-DPWH, yan po ang mga masterminds. Bawat isa sa kanila at yung mga taga-DPWH are masterminds of their own robbery. Di ba? yun ang paliwanag doon. Hindi ito yung merong isang tao na presidente. Ito gago. Gagawa ka ng katarantaduhan. Ang daming nakakaalam na magnanakaw kayo. O kaya si Martin Romualdez inutos sa kanila. Tapos ang daming nakakaalam. Alam mo naman, alam din naman ni Martin, ang Kongreso, walang loyalty mga tao dyan. Congressman yang mga yan nung panahon pa ni Pinoy or Gloria Arroyo, di ba? Most of them. Kay Duterte, ganun din. Ngayon, sila pa rin ang halos mga nandiyan. Walang loyalty mga yan. Kung nasa ng kalembang ng pera, naando ng mga yan. Ang may consistency lang po dyan, yung mga aktivistang grupo, yung Makabayan Bloc. Yun lang ang may consistency dyan, na hindi sila nabibigyan ng mga project. Pahirapan yung project nilang makuha, mapa-aprobahan, may kapalit, kailangan sumang-ayon. Pag wala, hindi ka bibigyan ng pondo. Kaya nga pag tumakbo sila sa district, malabo silang manalo. Kaya nagpa-party list. Yan lang. Nangiya. Di yun nakita yung isang hinahanga natin, kala natin malinis na congressman. Pimentel, Johnny. Walang yan, yung kanyang parking area pala rin sa probinsya nila raw. Lang yan, naka-aircon yung sasakyan. Kay Garjola, ganun din. Naka-aircon din yung parking lot. Wow, grabe. No, napaka-spoiled ng mga sasakyan. Saan galing ang pera? 'Di ba? Magkano lang sahod nila? Hindi nga kasi laki na sa presidente. So, yun ang sinasabi ko. Bakit ganun kagalante? 'Di ba? Ay nako. Kaya sabi ko, mayroong pag-iingatan ng Pangulo natin. Dapat maging maingat siya dyan sa Kongreso rin. Kasi, ano yan eh, depende ang mga yan kung saan ang magaling na makakakuha ng pakinabang, doon ang loyalty nila. Hindi ko nila lahat, may mga matitino rin, pero konti lang, yun ang malungkot. Diba? Kaya sabi ko, alisin natin yung political dynasty. Huwag na nating iboto yung mga luma. Boto tayo ng bago, kahit na isang try lang. Diba? Isang election lang, walang datihan, lahat baguhan. Walang related sa politika na pamilya. Bago lahat pag hindi tumino Pilipinas. Bakit? Siyempre yung bagito, ayusin niya yung buhay niya, yung pagsisilbi niya, di ba? Para pagdating ng susunod na halalan, siya na naman uli. Ay nako. Na 4 na chairperson in 11 months. So halata mo na talagang may cover up. Hindi cover up eh. Ang problema, pinanggugulo eh. May investigation na ngang maayos. Ito yung mga testigo. Diba? Like nila Bryce Hernandez, mga taga-DPWH, na ikukwento nilang maigi, may paper trail, may ebidensya. Pasukan ba naman ninyo? Diba nagpalit kayo? Pinasukan nila ninyo ng Gutesa. Diba? 18 kargador na pare-pareho. Nagsasalimbayan yung mga sinasabi. Yung mga addresses po nila, napakadali po nun. I-google ninyo kung nasa yung address na lang po ng Magdalo headquarters. Makikita ninyo kung nasa ang address ng Magdalo.
Yung kay Trillanes na party list, diyan ho sa Scout Ojeda o sa ano sa ano barangay na 'yan. Diyan sa may ano malapit sa Rojas District. Ganun. Nasa Google yung mga address kaya nakikita nasasabi nila. 'Di ba? Pero makita mo naman yung sablay-sablay ng sa presidente. Yun ang tinutumbok nila, yung presidente pa sinablay nila. Ilocos Norte, Paway, walang bahay sa Paway. 'Di ba? Yung bahay daw letter U. O kung ano, parang letter U yung itsura ng bahay. Hindi naman dun po yun sa may sa may lugar na yun. Kung hindi dun sa isang barangay nga na kung saan nakatira si PBBM, may bahay siya, di ba? Sa isang bayan na yan. Ang problema, hindi po letter U yung bahay dun nila BBM. Yung bahay na tinuturo nila, dati ring pag-aari ng mga Marcos. Kung di ako nagkakamali. Yung, ano pangalan yun? Minsan naipakita ko sa inyo yun eh. Doon lang inconsistent na sila eh. Tapos pipiliin nila Loren Legarda, dati tinira nila kasi nasa majority sa side ng nila Lacson. Nung pumanig na sa kabila kila Cayetano, biglang hindi pala wala palang personal knowledge. Pumasok lang sa gate niya tapos lumabas. May nagpababa ng mga maleta pero hindi naman nakita na ipinasok sa bahay ni Loren. Tinanong ng reporter, ano malamang nangyari doon? Sabi, palagay ko, doon din sa sinakyan ni Saldico, doon na din inilagay. Doon na ikinarga yung maleta. Ang inang yan. Maleta, milyon-milyon ang laman. Di ba? Parang supot lang ng bigas yung karga na pwedeng ibaba-baba kung saan-saan at ilip. Naku, aywan. No. Ginulo lang naman nila eh. Yung investigasyon eh. Pero kaya ba sa tingin ninyo patuloy na bumababa, sumasadsad yung ratings, yung trust and approval ratings ni BBM? Oo, approval alam mo rating yung daw. approval kasi kung paano niya ginagawa yung katungkulan niya. Governance yun. Nakita natin, dumaan ang summer, wala tayong infrastructure activities, hindi umiikot ang ekonomiya kasi Anong wala? Meron tayong infrastructure activities. Yung mga nasa 5 years pa na mga nasira na mga infra, pinagagawa ng DPWH yun dahil yun ang utos ng Pangulo. Hindi tayo magsasagawa ng bagong proyekto, lalo sa flood control. Yung, naalala ko inutos ng Pangulo na yung mga existing na substandard, ipa-repair yan dun sa mga kontraktor. Basta't pasok pa sa warranty period, ipa-repair sa kanila ayon sa specification nito. Tapos yung mga on the spot na ire-report ng mga kababayan natin, yung mga biglang nagigiba ng mga tulay na produkto ng build at ng 19 kopong-kopong pa. Na dinaanan ng mga matitigas ang ulo ng mga driver ng malalaking truck. Yun naman po, yung mga biglaan on the spot na dinidesisyonan ni Tony Vince Dizon na ipagawa na, ipatapos na. 'Di ba? Nagawin ka agad. Yun naman yun. Akala niya kasi wala. dapat ang gobyerno ang mag-lead yan, mag-pump prime. Yun yung approval. Yung trust ay napakahalagang metric sa pag-measure ng isang leader. Kasi kung hindi ka pinagkakatiwalaan, kahit anong sabihin mo, hindi pakikinggan ng tao. Yung approval, madali mo yung magawa eh. Madali lang naman palang magawa yung approval rating di ba? Ka ng series na picture na blitz na pinapakita kung ano-ano activities. Pero yung So alam nyo na how they manipulate surveys. 'Di ba? So parang kay dating Pangulong Duterte, pababanguhin namin yung proyekto, ganito, ganyan. Tapos may lalabas na rate na survey. Pero alam nyo, sa totoo lang, kami mismo nagtatanungan. Naka-receive ka na ba, kuya? Ikaw yung pinakamatanda Ouch. Naka-receive ka na ba ng survey? Sa SWS, nag-survey na ba sa'yo? Si Falls Asia, nag-survey na ba sa'yo? Sabi ko, wala akong naaalang ganun Metro Manila daw wala akong nababala lagi naman ako nasa lansangan ka ako, wala naman. Sabi ko, wala pa akong isang beses lang naka-receive talaga ng survey, matagal na yon tungkol pa sa isang produkto mula po sa Publicus Asia. Yun lang, via email pa yung survey na sinagutan ko.
Oh, hindi pa si Duterte presidente noon, Pinoy pa. So rito, alam nyo na ha kung paano po nila pababanguhin. So, ganito yung nangyari kay Sara. Pag merong setback na nangyari sa kanila, ang PR, kumain kayo sa karinderya. Dumalaw ka sa patay. Ah, diba ganon? Tapos survey lalabas. Tanginang taas. Hindi, nagtataka rin ako sa kanila eh. Naliliitan ba sila sa bayad? Ba't hindi nila ginagawang 100? Nagagawa nga nila yung presidente mag-negative-negative eh. 'Di ba? Bakit hindi pa nila gawin si Sara na ano na ang survey nito tawag dito perfect na, perfect 100 na nila. Oh, tingnan yung mga pinaggagawa nilang kalokohan sa presidente. 'Di ba? -7, tapos todo-todo. Ang tanga ng mga ito, hindi ba nila alam na actions is louder than words or than pictures? 'Di ba? Alam niyo yung nakausap ko kagabi sa Burol? Sabi niya, hindi ako maka-BBM. Sa totoo lang, isa akong kakamping, sabi niya. Ewan ko na kung nanonood yun. Pero nanonood siya sa akin eh, sabi niya. Naka-realize nila, nakita nilang, kasabi ko naman, alam niyo, matindi talaga yung awayan natin nung araw. Mga kakamping noong 2022. Pero ako, natutuwa po ako sa inyo kasi na-appreciate niyo ang Pangulo, lalo yung mga vloggers. Na-appreciate niyo yung Pangulo, yung ginagawa. Oh, wala namang mali sa mama, sabi niya. Walang mali sa mama. Ayos naman yung mama eh. Oo, ako sipag naman eh. Ito lang talaga, alam yung description niya. Sana yung nangyaring ito, bigyan kayo ni PBBM ng proteksyon kasi tinatrabaho kayo. Demonyo, sabi niya. Demonyo ang kalaban natin, sabi niya. Hindi yan dapat makapwesto ulit matapos na yung mga sa politika. Dahil pag yan ang humawak uli ng gobyerno, nako, mukhang totoo naman, di ba? Isipin nyo na lang ganong lokohin ng taong bayan sa pamamagitan ng mind conditioning ng survey. Oh. Diba? Hindi naman tatakbo Pangulo para sirain nila na sirain sa mind conditioning. Hindi pa sila natatauhan na yung kanilang mga rally, 'di ba? Nilalangaw lang din naman. Kasi kailangan din naman diyan ang ibang mga grupo, yung mga neutral na palaging mas marami sa mga surveys. 'Di ba? Kinakailangan sumama rin sila para masabi ito na talaga ang taong bayan. Oh. Ano po yan po?